Kumusta mga brad? Dito nga po sa bagong nilabas ni Honda, imbis nga po matuwa yung mga tao, medyo dismayado nga po sila. Iba kasi yung nilabas ni Honda sa motor na ine-expect nila. Akala kasi ng karamihan ito na yung Honda Giorno 125 na nilabas na nga po sa bansang Thailand. Yung iba naman nag-i-expect din na Honda Style 160. Kaso lang nung nilabas na nga po ni Honda, electric bike pala. Or electric scooter yung nilabas ni Honda. Kaya yung iba imbis na matuwa, hindi po sila natuwa. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Sabi nga po ng iba, nawawamali daw talaga sila. Imbis kasi na Honda Giorno 125, electric bike po yung nilabas ni Honda. Although nagbigay naman na ng hint si Honda doon sa caption nila. Pero kasi iba talaga yung gusto ng mga tao na dali ni Honda dito sa atin. At ito nga po yung Honda Giorno 125. Isang modern retro classic scooter na pangtapat di umano doon sa Yamaha Fazio, na ayon nga po sa kanila, di hamak na mas gwapo kung ikukumpara sa Yamaha Fazio. Paano masabi? Syempre sinabi ko, or sinabi nila. Ayon kasi sa kanila, yung itsura ng Yamaha Fazio or yung pormahan daw ng Yamaha Fazio, medyo may pagka-feminine daw. Yes po, pambabae daw. Samantalang itong Honda Giorno 125, medyo astig daw yung datingan. Pambabae rin. Gets nyo? Pambabae or pambabaero. Medyo naiinis nga lang po sila kasi yung Yamaha Fazio 125 matagal lang nandito sa Pilipinas. Samantalang itong Honda Giorno 125 na pantapat sa Yamaha Fazio wala pa sa Pilipinas. Bias. Pero kahit ganun nga po, hindi pa din naman sila nawawala ng pag-asa na ilalabas ang motor na ito sa Pilipinas. Hindi pa siguro bukas, hindi pa rin ngayon. Malay mo, balang araw dumating din yun. Pagdating ng panahon, kinanta mo no? Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Giorno Plus 125 na mayroong 125 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, powered by ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus. Nang ibig nga pong sabihin malakas na makina at the same time mas matipid sa gasolina. Naka-program fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito nga po ay merong 12 horsepower at 10.5 Nm of torque, na ayon nga po sa mga Thai na nakagamit sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 111 km/h. Pero kapag yan dinala sa Pilipinas, panigurado aabot ng 120 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.4 liters fuel ang capacity na kumukonsumo na po ng 45 kilometers per liter. So para nga po sa isang modern retro classic 125 na scooter, matipid na po yun. Ang sukat na niyang gulong 100/90/12 sa harap at 110/90/12 naman sa likuran. Syempre pares nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. At ang motor nga po na ito ay merong dalawang variant, ABS tsaka CBS. Kung trip mo yung may ABS, doon ka. Pero kung trip mo yung walang ABS, doon ka sa CBS. O diba? May choice ka. ABS-CBS. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 780mm at 155mm naman ang kanyang ground clearance. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So, ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po, pero bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. At katulad nga po sa ibang mga retro classic scooter, may pagka-Italian nga po yung design nito. Simula sa headlight niya at pati na rin sa mga fairings, na pinagpipilitan nga po nila na mas pogi ito kaysa doon sa Yamaha Fazio. Pero para sa akin, gwapo din naman yung Fazio. Pero kasi mag-agree din ako doon sa sinasabi nila na more on feminine nga po. Kaya kung lalaki ka tapos naka-Fazio ka, darna. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka full digital, na kung mapapansin nga po natin, medyo may hawig nga po doon sa Honda Click, na hindi nga din naman po nakapagtataka. Parehas naman silang Honda, tapos tayo din parehas walang pera. Nga. At kahit sabihin nga po nating retro classic itong motor na ito, naka-keyless po siya. Yes po, classic pero modern. At yung keyless feature nga po na yan, gustong gusto din talaga ng mga tao. Ayon kasi sa kanila,
kapag nakakilis yung motor mo, hindi daw mananakaw. So, kakarga lang sa van yan. Sa panahon din kasi ngayon, wala na rin talagang imposible para sa mga kawatan. Kahit ano pa yan, gagawan talaga nila ng paraan. Parang yung mga binoto nyo. At syempre, present nga din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At yung gas tank cap nga po niya nakapwesto na po sa may harapan na siya nga pong nauuso sa panahon ngayon. At malaki din po ang advantage pag ganyan kasi yung underseat compartment niya malaki yung space. Tapos idagdag mo pa, hindi siya maiinitan doon sa makina. Hindi ko lang sure kung nababawasan ba yung gasolina kapag uminit yung tangke. Pero kasi yun din talaga napapansin ko, umiinit talaga yung tangke. Pero dito, mas lalong iinit yung tangke mo. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre dahil alam kong gusto mo pa, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanya lagayan ng istalyon at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding naman po sa kanyang presyo, yung ABS nga po ay nagkakalaga ng 66,900 Thai baht. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 112,000 pesos. Syempre marami talagang magsasabi, mahal. Para sa isang 125cc, sobrang mahal. Pero may isa ka pa namang choice, yung CBS or yung Combi brake system na nagkakalaga nga po ng 61,900 Thai baht na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 104,000 pesos. Syempre sasabihin nyo pa din, mahal. Pero kasi yun lang naman po ay presyo sa Thailand. Kapag dumating na yung araw na ilalabas siya sa Pilipinas, magbabago din naman yan. Tataas pa yan. At kung gusto nyo talaga makarating ang motor na yan dito sa Pilipinas, kalampagin nyo lang ng kalampagin si Honda. Malay nyo, matauhan din sila. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa ibaba. Okay, bye.